Ako si Lia at matapos ang 10 taon sa Maynila, bumalik ako sa aming maliik na barangay sa Nueva Ecija. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro pagod na ako sa ingay ng lungsod o baka hinila ako ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Ngulit sa unang hakbang ko pa lang sa lupaing ito, may naramdaman akong kakaiba. Isang lamig na hindi dulot ng hangin, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Hindi gaanong nagbago ang barangay. Nariyan pa rin ang mga puno ng manggana nakalinya sa tabi ng kalsada, ang mga bahay na gawa sa kawayan at pawid, at ang maliit na simbahan na may sirang kampanang hindi na tumutunog. Pero may iba sa hangin, parang may bahid ng alimuum, amoy ng basang lupa kahit hindi umulan. Ang mga poste lights ay kumukurap ng walang ritmo, at tuwing gabi narinig ko ang mga aso na walang tigil sa pagtahol. Nang makarating ako sa aming lumang bahay, sinalubong ako ni Lola Rosa. Siya ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako bago ako umalis patungong Maynila kasama ang aking mga magulang. Matanda na siya, pero matalim pa rin ang kanyang mga mata. "Lia, apo, bumalik ka," sabi niya sa mahinang boses. "May mga bagay dito na hindi nagbabago at may mga bagay na hindi dapat ginagalaw." Hindi ko siya pinansin. Sa halip, nagtanong ako tungkol sa pamilya, sa mga kapitbahay, sa mga nangyari sa barangay habang wala ako. Pero sa bawat sagot niya, parang may hinintuan, parang may kwento siyang ayaw buksan. Kinaumagahan, naglakad ako sa barangay para makita ang mga lugar na dati kong nilalaro. Nakasalubong ko si Mang Tino, ang tricycle driver na madalas kong sakyan noong maliit pa ako. "Lia, bumalik ka pala," sabi niya, pero hindi siya ngumiti. "Mag-ingat ka ha, may mga kwento dito na hindi mo pa naririnig." "Ano pong kwento?" tanong ko, pero umiling lang siya at mabilis na umalis. Parang may hinihintay na makalampas. Sa gabi habang naghahanda ako para matulog, narinig ko ang mahinang pag-iyak ng bata sa labas. Lumapit ako sa bintana at tinignan ang dilim. Sa ilalim ng puno ng balete, may nakita akong anino. Maliit, payat, at parang kumakaway. Pero nang kumurap ako, wala na ito. "Siguro guni-guni lang," sabi ko sa sarili ko. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Kinabukasan, napansin ko na ang mga aso sa barangay ay lalong naging maingay tuwing gabi at may kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar pagkalubog ng araw. Parang may hinihintay ang lahat pero walang nagsasalita. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ni Lola Rosa, napansin ko ang isang lumang kahon sa sulok ng sala. Gawa ito sa kahoy, puno ng alikabok, at may ukit na hindi ko maintindihan. "Ano po iyan, Lola?" tanong ko. Yan? Mga lumang gamit ng tatay mo," sagot niya, pero may kaba sa kanyang boses. Lumapit ako at binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang larawan ng pamilya, ilang papel na dilaw na sa katandaan, at isang maliit na journal na gawa sa balat. Kinuha ko ang journal at binuklat ito. Sa unang pahina, nakasulat sa sulat kamay ng aking tatay na namatay noong bata pa ako. Ang saklot ay hindi lamang kwento. Ito ay babala. "Ano po yan, Lola?" tanong ko. Pero biglang namutla siya.
"Huwag mong banggitin iyan, Lia," sabi niya. Halos pabulong. May mga bagay na mas mabuting nakalimutan na lang. Pero sa halip na matakot, lalo akong naging kuryoso. Ano ang saklot? Bakit parang natatakot ang lahat dito? Sa gabing iyon, nanaginip ako. Isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa dulo ng aking kama. Hawak ang isang sanggol na walang mukha. Ang babae ay walang mata, pero ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na nagpadaloy ng yelo sa aking mga ugat. At sa ngiting iyon, narinig ko ang mahinang bulong. Saklot, saklot. Nagising ako napawisan at nanginginig, pero hindi ako natakot. Nagdesisyon ako na alamin ang katotohanan. Kung may kwento sa aming barangay na matagal nang itinatago, oras na para malaman ko ito. Pagkatapos ng unang gabi ko sa aming lumang bahay, nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang ingay. Sa una, akala ko ay guni-guni lang. Siguro epekto ng pagod mula sa biyahe o ng pagiging bagong paligid muli. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas ang mga bulong at hikbi na tila walang pinanggagalingan. Tuwing hating gabi, kapag tahimik na ang buong barangay, may naririnig akong mahinang pag-iyak ng bata. Parang nagmimula sa malayo pero sapat na lapit para magdulot ng kaba. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bumangon ako at lumabas ng bahay, determinadong na alamin kung saan nanggagaling ang ingay. Ang buwan ay maliwanag, ngunit ang mga anino sa ilalim ng mga puno ay tila buhay, gumagalaw sa paraang hindi natural. Naglakad ako patungo sa direksyon ng tunog, pero habang papalapit ako, lalong lumalayo ang hikbi. Parang may humahabol sa akin, pero walang nakikita. Nang makabalik ako sa bahay, pawisan at naninginig, nagpasya akong magtanong kay Lola Rosa. Lola, may naririnig po ba kayong kakaibang ingay sa gabi? Parang umiiyak na bata. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Lia, apo, huwag mong pansinin yan. Minsan may mga bagay na mas mabuting hindi pinapakinggan. Pero hindi ako mapalagay. Kailangan kong malaman. Kinabukasan, nagpasya akong bisitahin si Aling Maria, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging maraming alam sa mga kwento ng barangay. Siya ang dalas na pinagkwekwentuhan ng mga bata noon tungkol sa mga aswang, tiyanak at iba pang nilalang na bumibisita sa gabi. Pagdating ko sa kanyang maliit na bahay, sinalubong niya ako ng isang ngiting puno ng misteryo. Lia, balita ko, bumalik ka. Anong maitutulong ko sa iyo? Aling Maria, may naririnig akong kakaibang ingay sa gabi. Parang umiiyak na bata. Alam niyo po bang ano yun? Biglang nagbago ang mukha niya. Ang tiyanak. Matagal na yang dito sa atin. Kwento ng mga matatanda, may isang sanggol na iniwan sa gubat at dahil sa kalupitan, naging tiyanak siya. Umaakit siya ng mga tao sa pamamagitan ng pag-iyak at kapag nilapitan mo, ikaw naman ang kakainin. Natawa ako pero pilit lang. Aling Maria, hindi naman po ako naniniwala sa ganun. Siguro may totoong batang umiiyak lang sa gabi. Ngumiti siya pero walang kasiyahan sa kanyang mga mata. Maniwala ka man o hindi, Lia, may mga bagay ditong na hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. Mag-ingat ka lang. Pag-uwi ko, hindi pa rin ako mapalagay. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong bayan, pero bakit parang may katotohanan sa sinabi ni Aling Maria? At bakit parang may koneksyon ito sa aking nararamdaman? Isang hapon, habang nililinis ko ang atik ng aming bahay, natagpuan ko ang isang lumang diary. Gawa ito sa balat at sa unang pahina nakasulat ang pangalan ng aking yumakong tatay na si Eduardo Santos.
Binuklat ko ito at nagsimulang magbasa. Hunyo 13, 1985. May naririnig akong kakaibang ingay sa gabi. Parang umiiyak na bata. Sinubukan kong hanapin pero walang nakikita. Siguro pagod lang ako. Hunyo 15, 1985. Patuloy pa rin ang ingay. Hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa akin pero hindi ko maintindihan. Kailangan kong malaman kung ano ito. Hunyo 20, 1985. Natagpuan ko ang isang lumang kwento sa barangay. Tungkol daw ito sa saklot. Isang nilalang na hindi tulad ng iba. Hindi siya aswang o tiyanak, ngunit mas mapanganib. Ang saklot ay kumukuha ng alaala ng mga tao. At kapag nakalimutan mo na ang sarili mong pangalan, saka kanya kakainin. Napatigil ako sa pagbabasa. Saklot? Hindi ko pa narinig ang pangalang iyon dati. Bakit hindi ito nabanggit ni Lola Rosa? Patuloy kong binasa ang diary. Hunyo 25, 1985. Nagsimula akong makalimot ng maliliit na bagay. Kung saan ko iniwan ang susi, kung anong pinag-usapan namin ni Rosa. Natatakot ako. Siguro totoo ang kwento ng saklot. Hunyo 30, 1985. Hindi ko na maalala ang pangalan ng aking asawa. Ano ba ito? Kailangan kong lumayo. Kailangan kong protektahan si Leah. Doon natapos ang mga entry. Namatay ang aking tatay ilang araw pagkatapos nito. Sa isang aksidente daw sa gubat. Pero bakit parang may iba pang dahilan? Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, muling narinig ko ang pag-iyak. Pero this time, mas malakas, mas malapit. At sa pag-iyak na iyon, may narinig akong bulong, Leah, Leah. Tumayo ang balahibo ko. Sino ang tumatawag sa akin? At bakit parang kilala ako ng boses na iyon? Nagpasya akong bumangon at lumabas. Dala ko ang isang flashlight, determinado na harapin kung anuman ang nasa labas. Pero habang naglalakad ako patungo sa puno ng balete, kung saan ko unang nakita ang anino, biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin, walang kuliglig, walang aso na tumatahol. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang boses na malinaw na saklot, saklot, bumalik ka. Nanginig ako, pero hindi ako tumakbo. Sa halip, sumigaw ako. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Walang sumagot. Pero sa dilim, may nakita akong isang figura. Maliit, payat, at walang mukha. Kumakaway ito sa akin, parang tinatawag ako. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang lamig na bumalot sa aking katawan, parang may humahawak sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam ko na may mali, may masama. Tumakbo ako pabalik sa bahay at pagpasok ko, nilock ko ang pinto. Pero alam ko, sa kaibuturan ng aking isip, na walang lock ang makakapigil kung anuman ang nasa labas. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Parang may mali sa aking isip, sa aking memorya. Sa umaga,
Habang naghahanda ako ng almusal, biglang hindi ko maalala kung saan ko iniwan ang kutsara na hawak ko palang ilang segundo ang nakalipas. O kaya, kapag tinatawag ko si Lola Rosa, minsan ay nakakalimutan ko ang kanyang pangalan at kailangan kong mag-isip ng ilang segundo bago ito bumalik sa akin. Sa una, inisip ko na baka pagod lang ako o stressed mula sa mga naririnig ko sa gabi, pero habang tumatagal, lalong lumalala. Isang araw, habang naglalakad ako sa barangay, nakasalubong ko si Mang Tino, ang tricycle driver. Ngumiti ako at binati siya, pero biglang blanko ang aking isip. Hindi ko maalala ang kanyang pangalan. Nakatayo lang ako doon, naghahanap ng salita, hanggang sa siya mismo ang nagsabi, "Lia, ako si Mang Tino, di ba?" "Opo, Mang Tino, pasensya na po," sabi ko, pero ramdam ko ang kaba. Bakit ko siya nakalimutan? Kilala ko siya mula pagkabata. Sa gabing iyon, muling narinig ko ang pag-iyak. Mas malakas na ito, mas malinaw, at kasabay nito ang bulong ng pangalan ko. "Lia, Lia, bumalik ka." Hindi ko na kayang baliwalain. Kailangan kong malaman kung ano ang saklot at kung bakit ito konektado sa aking pamilya. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik kay Aling Maria. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Pagdating ko sa kanyang bahay, sinalubong niya ako ng isang tingin na puno ng pag-aalala. "Lia, mukhang may problema ka. Anong nangyayari?" "Aling Maria, nakakalimutan ko na ang mga bagay, mga pangalan, mga lugar, at patuloy pa rin ang pag-iyak sa gabi. Sa diary ng tatay ko, nabasa ko ang tungkol sa saklot. Ano po ba talaga ito?" Umupo si Aling Maria at huminga ng malalim. Ang saklot ay isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng marami. Hindi siya tulad ng aswang o tiyanak na kilala ng lahat. Ang saklot ay mas lumang nilalang, mas mapanganib. Sabi ng mga matatanda, ito ay kumukuha ng alaala ng mga tao unti-unti hanggang sa makalimutan mo ang sarili mong pagkatao. At kapag wala ka ng maalala, saka kanya kakainin. Hindi ang katawan mo, kundi ang iyong kaluluwa. Nanginginig ako habang nakikinig. Pero bakit ako? Bakit ang aking pamilya? Hindi ko alam, Lia. Pero kung nabanggit ito ng tatay mo sa kanyang diary, siguro may koneksyon. Siguro may ginawa ang pamilya mo noon na ikinagalit ng saklot o baka may sumpa. Paano ko po ito mapipigilan? Paano ko malalaman kung paano ito labanan? Mahirap, Lia. Ang saklot ay hindi basta-basta napapatumba. Pero may isang paraan, sabi ng mga matatanda. Kailangan mong alalahanin ang tunay na pangalan ng saklot. Kapag nalaman mo ito at binanggit mo, mawawala ang kapangyarihan nito sa iyo. Paano ko malalaman ang pangalan nito? Hindi ko alam. Marahil nasa kasaysayan ng inyong pamilya o sa lugar na ito. Kailangan mong maghanap, magtanong, pero mag-iingat ka. Kapag nalaman ng saklot na hinahanap mo ang pangalan nito, lalo itong magagalit. Pag-uwi ko, mas determinado akong alamin ang katotohanan. Naghanap ako sa attic ng iba pang gamit ng aking tatay, umaasang may makikita akong clue. Natagpuan ko ang isang lumang tahon na puno ng sulat at dokumento. Sa isa sa mga sulat, nakasulat, "Mahal kong Rosa." Natatakot ako. May naririnig ako sa gabi at unti-unti akong nakakalimot. Sinubukan kong hanapin ang pangalan ng saklot pero wala akong makita. May isang matandang babae sa barangay na nagsabi sa akin na ang pangalan ay nakakubli sa isang lumang kanta pero hindi ko ito mahanap. Sana kung sakaling mawala ako, protektahan mo si Lia. Huwag mong hayaang malaman niya ang tungkol dito. Mahal na mahal kita, Eduardo. Isang lumang kanta?
Anong kanta? Kailangan kong malaman. Nagtanong ako kay Lola Rosa, pero umiling lang siya. Wala akong alam sa ganung Lia. Huwag mo nang pag-usapan yan. Pero hindi ako sumuko. Nagpasya akong magtanong-tanong sa barangay. Marahil may mga matatanda pa na nakakaalala ng lumang kanta. Isang hapon, nakakita ako ng isang grupo ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Kumakanta sila ng isang awit na pamilyar sa akin, pero hindi ko matandaan kung saan ko ito narinig. Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway. Huwag kang lilingon, huwag kang titingin, dahil ang saklot ay nandyan palagi. Napatigil ako. Saklot? Bakit may kanta tungkol dito? Lumapit ako sa mga bata at tinanong, saan nyo natutunan ang kantang yan? Ngumiti ang isang batang babae. Kay Lola Nena po. Siya ang nagturo sa amin. Sabi niya, para daw hindi kami kunin ng saklot. Sino si Lola Nena? Si Lola Nena po ay ang matandang nakatira malapit sa ilog. Madalas siyang magkwento ng mga lumang alamat. Agad akong pumunta sa bahay ni Lola Nena. Pagdating ko, isang matandang babae ang sumulubong sa akin. May puting buhok at malalalib na mga mata. Ikaw si Lia, di ba? Anak ni Eduardo. Opo, Lola Nena. Narinig ko po na nagtuturo kayong kanta tungkol sa saklot. Pwede ko po bang malaman kung ano pa ang alam nyo tungkol dito? Umupo si Lola Nena at tumingin sa malayo. Ang saklot ay isang nilalang na matagal nang sumasagi sa ating barangay. Sabi ng aking lola, noon daw may isang pamilya na sumira sa isang sagradong lugar sa gubat at doon nagmula ang galit ng saklot. Ang pamilyang iyon ay ang mga Santos. Ang inyong pamilya. Napatigil ako. Ang aming pamilya? Oo, si Lia. Kaya siguro hanggang ngayon may koneksyon pa rin ang saklot sa inyo. At ang tanging paraan para mapalaya ang inyong pamilya ay ang alamin ang tunay na pangalan ng saklot at banggitin ito sa harap niya. Paano ko po malalaman ang pangalan nito? May isang lumang kanta na naglalaman ng pangalan, pero hindi ko na maalala ang buong letra. Ang natatandaan ko lang ay ang huling linya. Sa pangalan ng liwanag, ika'y mawawala. Pero hindi ko alam kung ano ang pangalan. Nangako ako na hahanapin ko ang kumpletong kanta. Pero habang naglalakad pa uwi, naramdaman ko na naman ang pagiging blanko ng aking isip. Nakalimutan ko kung saan ako pupunta, kung ano ang gagawin ko. Nanginginig ako ng takot. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago tuluyang kunin ng saklot ang aking memorya. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang pag-iyak at kasabay nito, isang bulong na mas malinaw na. Lia, malapit na. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako ligtas. Kailangan kong kumilos at mabilis. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing isasara ko ang aking mga mata, naririnig ko ang bulong ng saklot na parang hinihintay ako sa dilim. Ang mga alaala ko ay unti-unting nawawala. Maliit na bagay tulad ng pangalan ng mga kapitbahay, mga lugar na dati kong kabisado, at minsan kahit ang mga alaala ng aking pagkabata. Pero sa kabila ng takot, may determinasyon akong lumalago. Kailangan kong malaman ang tunay na pangalan ng saklot at kailangan kong gawin ito bago tuluyang kunin nito ang lahat sa akin. Isang umaga, nagpasya akong bumalik sa gubat, malapit sa ilog kung saan nakatira si Lola Nena.
Kung totoo ang sinabi niya na ang tunay na pangalan ng saklot ay nasa isang lumang kanta, marahil ay may makikita akong bakas doon. Ang gubat ay tahimik, maliban sa paminsan-minsang tunog ng mga kuliglig at agos ng ilog. Pero habang naglalakad ako, napansin ko ang isang kakaibang amoy. Parang basang lupa na may halong insenso kahit na walang simbahan sa paligid. Sa dulo ng isang makitid na daan, napansin ko ang isang anino na mabilis na nawala sa likod ng mga puno. Maliit ito, parang isang bata, pero ang galaw nito ay hindi natural, parang lumulutang kaysa naglalakad. Naalala ko ang kwento ni Aling Maria tungkol sa tiyanak, pero may iba sa aninong ito. Hindi ito umiiyak. Sa halip, parang tinutokso ako na sundan ito. Lia, narinig ko ang bulong, mahina pero malinaw. Sundan mo ako. Kahit natatakot, sumunod ako. Ang daan ay pamilyar pero may kakaiba rito. Ang mga puno ay parang mas malapit sa isa't isa. Ang mga sanga ay parang mga kamay na hinihintay akong hawakan. Habang lumalalim ang aking paglalakad, napansin ko ang isang lumang landas na hindi ko naalala noon. Ito ay makitid, puno ng damo at may mga ukit sa mga puno sa paligid. Mga simbolo na hindi ko maintindihan pero nagdurok ng kaba sa aking dibdib. Sa dulo ng landas, nakita ko ito. Isang figura, maliit at payat, nakatayo sa gitna ng isang bilog ng mga bato. Walang mukha ang figura pero ramdam ko ang kanyang tingin. Ang mga kamay niya ay nakabuka, parang inaalaw akong isang bagay. Sa paligid niya, ang hangin ay biglang naging malamig at narinig ko ang mahinang pag-iyak tulad ng naririnig ko tuwing gabi. Sino ka? Tanong ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Ano ang gusto mo sa akin? Walang sagot, pero ang figura ay unti-unting lumapit. Sa bawat hakbang, parang lumalabo ang paligid. Ang mga puno ay parang natutunaw, ang ilog ay parang tumigil sa pag-agos. At sa isip ko, may narinig akong kanta, ang parehong kanta na narinig ko mula sa mga bata. Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway. Biglang natigil ang kanta. At ang figura ay nagsalita pero hindi sa boses ng tao. Ito ay parang bulong ng hangin, ng mga dahon, ng lupa mismo. Lia, ang pangalan. Hanapin mo ang pangalan. Saklot, iyon ba ang pangalan mo? Sigaw ko, pero biglang nawala ang figura. At ang paligid ay bumalik sa normal. Ang mga puno, ang ilog, ang hangin, lahat ay parang walang nangyari. Pero ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Parang may hinintay akong sumunod sa akin pabalik. Nang makabalik ako sa barangay, nagpa siya akong magtanong ulit kay Lola Rosa. Kailangan ko ng sagot kahit ayaw niyang pag-usapan. Pagpasok ko sa bahay, nakaupo siya sa lumang silya. Hawak ang isang rosaryo at mahinang nagdadasal. Ang amoy ng insenso ay bumabalot sa sala. At sa mesa, may isang maliit na larawan ng aking tatay na papalibutan ng mga kandila. Lola, kailangan ko pong malaman ang tungkol sa saklot. Nakita ko siya sa gubat. Tinawag niya ako. Ano ang ginawa ng pamilya natin? Bakit kami hinintay nito? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na tako sa kanyang mga mata. Lia, Apo,
Hindi ko gustong pag-usapan ito. Pero kung nakita mo na siya, wala na akong magagawa. Huwag kang magpapanik. Huwag mong hanapin ang saklot. Pero kailangan ko pong malaman, ano ang saklot? Bakit kami hinintay nito? Umihikip siya, pero kalaunan ay nagsalita. Ang saklot ay isang sumpa, Lia. Matagal na itong sumusunod sa atin. Ang tatay mo, sinubukan niyang labanan ito, pero hindi niya kaya. At ngayon, ikaw pa ang hinintay niya. Bakit? Ano ang ginawa natin? Hindi ko alam ang buong kwento, pero ang sabi ng lola ko, ang mga santos ay sumira sa isang sagradong lugar sa gubat, isang kuta na hindi dapat ginagalaw. Doon nagmula ang saklot at mula noon, hinintay na natin ang galit nito. Paano natin ito mapipigilan? Ang tanging alam ko ay ang lumang kanta, pero hindi ko alam ang buong letra. Ang natatandaan ko lang ay ang tungkol sa pangalan ng liwanag. Subukan mo itong hanapin, Lia, pero mag-ingat ka. Ang saklot ay hindi nagpapatawad. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Nakatayo ako sa gubat, sa gitna ng bilog na mga bato. Ang figura ay naroon, walang mukha, at sa paligid, ang mga puno ay parang buhay. Hinintay akong hawakan. Narinig ko ang kanta, pero iba ang salita. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala. Ngunit ang dilim ay laging mananaig. Nagising ako na pawisan. Ang boses ng figura ay parang tumatak sa aking isip. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan ang saklot, pero alam ko na kailangan kong hanapin ang kanta, ang pangalan, bago tuluyang mawala ang lahat sa akin. Hindi na ako sigurado kung ano ang totoo. Ang mga alaala ko ay parang kumukupas na larawan. Maliwanag sa gitna, pero lumalabo sa mga gilid. Minsan kapag tinitignan ko ang aking refleksyon sa salamin, parang hindi ko kilala ang mukha na nakatingin pabalik. Pero sa kabila ng takot, may isang bagay na malinaw. Kailangan kong hanapin ang lumang kanta, ang pangalan ng saklot, bago tuluyang kunin nito ang aking pagkatao. Nagpasya kong bumalik kay Lola Nena, ang matandang nakatira malapit sa ilog. Kung may alam siyang bahagi ng kanta, marahil may iba pa siyang alam na makakatulong. Pagdating ko sa kanyang bahay, sinalubong niya ako ng isang tingin na puno ng habag. Lia, mukhang pagod ka na. Hindi mo na dapat ituloy ito. Lola Nena, kailangan ko pong malaman ang kanta. Sabi niyo, doon ko makikita ang pangalan ng saklot. Ano pa ang alam niyo? Umupo siya at hinintay kong umupo bago nagsalita. Ang kanta ay hindi lamang kanta, Lia. Ito ay isang dasal, isang tawas na ginamit ng mga ninuno natin para protektahan ang kanilang sarili mula sa saklot. Pero hindi ko na maaalala ang buong salita. Ang natatandaan ko lang ay ang simula. Sa ilalim ng buwan may naghihintay. At ang huling linya, sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala. Pero ang pangalan, iyon ang hindi ko maalala. May iba pa po bang makakaalam? Sino ang nagturo sa inyo ng kanta? Ang lola ko. Pero matagal na siyang wala. Subukan mo sa mga matatanda sa barangay. Marahil may isa pang nakakaalala. Bago ako umalis, hinawakan ni Lola Nena ang aking kamay. Lia, mag-iingat ka. Ang saklot ay hindi lamang nilalang. Ito ay alaala, isang sumpa na nabubuhay sa ating mga isip.
Kapag hinintay mo itong kunin ng lahat, wala nang natitira. Pag-uwi ko, sinubukan kong alaalahanin ang mga lumang kanta na narinig ko noong bata pa ako. May isa na pamilyar, isang lullaby na kinakanta ni Lola Rosa kapag natatakot ako sa dilim. Sinubukan kong kantahin ito sa isip ko. Huwag kang matakot, anak ko. Ang buwan ay nariyan, nagbabantay sa iyo. Ngunit sa dilim, may naghihintay. Kaya't manalangin ka hanggang sa umaga. Pero hindi ko matandaan ang susunod na linya. Parang may humaharang sa aking isip. Isang dilim na ayaw akong makalimot. At sa bawat pagsubok ko, naririnig ko ang bulong ng saklot. Lia, malapit na. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at binabasa ang diary ng aking tatay, napansin ko ang isang lumang larawan na nakasiksik sa pagitan ng mga pahina. Kami ito nung bata pa ako. Ako, ang aking tatay, at si Lola Rosa. Nakatayo sa harap ng aming bahay. Pero may kakaiba sa larawan. Sa likod namin, malapit sa puno ng balete, may isang anino na hindi dapat naroon. Walang muka, walang malinaw na anyo, pero ramdam ko ang kanyang presensya. Parang hinihintay kaming tatlo. Lola, sino ito? Tanong ko. Ipinakita ang larawan. Tumingin siya at biglang namutla. Lia, saan mo nakuha ito? Sa diary ni Papa. Sino po ang nasa likod natin? Huwag mo nang tanungin, Lia, sabi niya, halos pabulong. May mga bagay na mas mabuting hindi naaalala. Pero hindi ko siya pinakinggan. Kung ang saklot ay konektado sa aming pamilya, kailangan kong malaman ang buong kwento. Nagpasya akong maghanap ng iba pang bakas sa bahay. Sa atik, natagpuan ko ang isang lumang kahon na puno ng mga gamit ng aking tatay. Mga sulat, lumang rosaryo at isang maliit na papel na may nakasulat na berso ng kanta. Pero ang papel ay punit at ang mga salita ay hindi kumpleto. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala. Ngunit ang pangalan ay hindi kailanman. Napatigil ako. Parang pamilyar ang mga salita pero hindi ko makonekta. At sa sandaling iyon, narinig ko ang pag-iyak muli mula sa labas malapit sa puno ng balete. Pero this time, kasabay ng pag-iyak ay ang mahinang pagkanta ng isang boses na hindi ko kilala. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway. Lumapit ako sa bintana at doon, sa ilalim ng puno, nakita ko ang anino. Maliit, payat, walang muka. Pero ngayon, may hawak itong isang bagay na parang sanggol. At ang sanggol ay umiiyak. Hindi ko alam kung guni-guni lang ito, pero ramdam ko ang lamig na bumalot sa aking katawan, parang may hinintay akong kunin ako. Hindi ko na kaya. Sumigaw ako. Ano ang gusto mo? Ibalik mo ang alaala ko. Pero ang anino ay numiti. Ngumiting walang labi, walang muka, ngunit puno ng dilim. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na nawala sa akin. Hindi ko na maalala ang buong pangalan ng aking tatay. Eduardo? Ano pa? Santos? Hindi ko sigurado. Nagpanik ako. Tumakbo akong pabalik sa loob. Hinarangan ko ang pinto at hinawakan ang rosaryo ni Lola Rosa. Pero kahit anong dasal ko, naririnig ko pa rin ang kanta. Ang bulong, Lia, ang pangalan, malapit na. Hindi ko na matiis ang takot na bumabalot sa akin. Ang mga alaala ko ay parang buhangin na dumudulas sa aking mga kamay. Kung ano ang natatandaan ko ngayon, nawawala na bukas. Kahapon, hindi ko na maalala ang buong pangalan ng aking tatay. At ngayon, minsan, kahit ang mukha ni Lola Rosa ay nagiging malabo sa aking isip.
Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. Ang saklot ay hindi titigil hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na pangalan nito. Nagpa siya akong bumalik sa attic kung saan natagpuan ko ang diary at ang larawan. Kung may sagot, doon ko ito makikita. Habang hinahalungkat ko ang mga lumang gamit, natagpuan ko ang isang maliit na kahon na gawa ng kahoy. May ukit na mga simbolo na katulad ng mga nakita ko sa gubat. Sa loob, may isang lumang tela na amoy insenso at isang maliit na papel na may sulat kamay ng aking tatay. Kung babasahin mo ito, Lia, patawad. Sinubukan kong protektahan ka. Ang saklot ay isang sumpa na iniwan ng ating pamilya. May isang ritual na ginawa ang lolo mo para pigilan ito. Pero nabigo siya. Ang ritual ay nasa lumang kuta sa gubat. Huwag kang pumunta doon. Huwag mong uulitin ang aming pagkakamali. Ritual? Anong ritual? Ang kuta sa gubat, ang sagradong lugar na sinira ng aking pamilya ayon kay Lola Nena. Hindi ko alam kung paano, pero ramdam ko na ang sagot ay naroon. Kahit natatakot, nagpa siya akong pumunta sa gubat, sa bilog ng mga bato kung saan ko nakita ang anino. Kinuha ko ang flashlight at isang rosaryo mula kay Lola Rosa. Lia, huwag! Sabi niya nang makita akong naghahanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Lola, kailangan ko pong malaman. Kung may ritual na makakapigil sa saklot, kailangan ko itong subukan. Tumingin siya sa akin, puno ng lungkot. Kung gagawin mo ito, Lia, hindi ka na makakabalik bilang ikaw. Hindi ko siya pinakinggan. Sa gabi, naglakad ako patungo sa gubat. Ang mga post lights sa barangay ay kumukurap at ang mga aso ay tumatahol ng walang tigil. Habang papalapit ako sa bilog ng mga bato, narinig ko ang pagyak ng bata, pero ngayon kasabay nito ang kanta. Sa ilalim ng buwan may naghihintay, sa dilim ng gabi ay siya'y kumakaway. Nang marating ko ang bilog, napansin kong ang isang lumang altar, isang bilog na bato na may ukit na mga simbolo sa gitna. May isang lumang puno ng balete at sa loob ng bilog ay may mga bakas ng insenso at kandila. Parang may ginawa ritong ritual dito noon. Hinintay ko ang papel mula sa kahon ng aking tatay at binasa ang mga nakasulat. Sa bilog ng mga bato, mag-alay ng dugo ng manok at insenso. Sabihin ang kanta ng liwanag at tawagin ang pangalan ng saklot. Pero mag-ingat, ang maling pangalan ay magdadala ng kamatayan. Dugo ng manok, insenso, hindi ko dala ang mga iyon. Pero may amoy pa rin ng insenso sa hangin. Kinuha ko ang rosaryo at sinimulan ang kanta na natatandaan ko. Huwag kang matakot, anak ko. Ang buwan ay nariyan, nagbabantay sa'yo. Pero bago ko matakos, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay parang gumagalaw. Ang mga anino ay lumalapot. At doon, sa gitna ng bilog, lumitaw ang figura. Walang muka, payat at may hawak na sanggol na umiiyak. Pero ngayon, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya, parang hinintay akong magkamali. Lia, bulong nito at ang boses ay parang galing sa loob ng aking ulo. Ang ritual, tapusin mo. Hindi ko alam ang susunod na linya ng kanta, pero sinubukan ko. Sa pangalan ng liwanag, pero natigil ako. Ano ang pangalan?
Biglang naramdaman ko ang isang lamig sa aking katawan at ang aking mga kamay ay nagsimulang magbago. Parang natutunaw, parang nagiging anino. Ang rosaryo sa aking kamay ay biglang naging mainit at narinig ko ang isang sigaw na walang pinanggalingan. Tumakbo ako palayo sa bilog, pero habang tumatakbo, narinig ko ang kanta, kumpleto na ngayon. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala, ngunit ang dilim ay laging mananaig. Nang makabalik ako sa bahay, napansin ko sa salamin na ang aking mga kamay ay hindi na pareho. Parang may bahid ng anino, parang hinintay akong kunin ng saklot. Ang ritual ay nagkamali, at ngayon parang ako ang nagbabago. Pagkatapos ng gabing iyon, sa gubat, nagbago ang lahat. Ang mundo sa paligid ko ay parang hindi na pareho. Ang mga puno sa barangay ay parang mas mataas, mas madilim, at ang mga anino ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang aking mga kamay na dating may bahid ng anino ay mayon ay parang hindi na akin. Kapag tinitignan ko ang mga ito sa liwanag, parang lumulutang ang mga daliri ko, parang unti-unting nawawala. Pero ang pinakamasama ay ang aking refleksyon. Sa salamin, ang aking mukha ay minsan ay nawawala at ang nakikita ko ay isang ngiti na walang labi, walang mata. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang saklot ay hindi na lamang bulong o anino. Naramdaman ko ito parang isang bigat na nakadagan sa aking dibdib. Tuwing gabi, naririnig ko ang pag-iyak ng bata. Pero ngayon, kasabay nito ay ang kanta, malinaw na malinaw. Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway. Kailangan kong tapusin ito. Kung ang ritual sa gubat ay nagkamali, kailangan kong ayusin ito. Pero paano? Ang tanging sagot ay nasa kanta, sa pangalan ng saklot na hindi ko pa rin mahanap. Nagpasya akong bumalik kay Lola Rosa. Kailangan ko ng sagot kahit ayaw niyang pag-usapan. Pagpasok ko sa sala, nakaupo siya sa kanyang lumang silya. Hawak ang rosaryo at ang amoy ng insenso ay bumabalot sa buong bahay. "Lia, apo, bakit mo ginawa iyon?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Sabi ko sa'yo, huwag mong gagalawin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan." "Lola, kailangan ko pong malaman ang buong kwento. Ano ang ritual na ginawa ni Lolo? Ano ang ginawa ng pamilya natin na ikinagalit ng saklot?" Umiling siya, pero sa unang pagkakataon, parang handa na siyang magsalita. "Ang lolo mo, sinubukan niyang pigilan ng saklot. Noong mga panahong iyon, ang barangay ay puno ng takot. May mga nawawala, mga bata, mga matatanda. Sabi ng mga matanda, ang saklot ang dahilan. Ang lolo mo, bilang pinuno ng pamilya, nagpasya na gawin ang ritual sa huta, ang sagradong lugar na sinira ng aming pamilya noon. Pero nagkamali siya. Ang ritual ay nangangailangan ng tamang pangalan at hindi niya ito nalaman." "Ano pong nangyari kay Lolo?" "Nawala siya, Lia. Isang gabi, pagkatapos ng ritual, hindi na siya bumalik. At mula noon, ang saklot ay hindi na tumigil. Ang tatay mo, sinubukan niyang tapusin ito, pero ikaw ang hinihintay niya ngayon." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang pamilya ko ang dahilan ng sumpa, at ngayon ako ang hinihintay ng saklot. "Lola, paano ko malalaman ang pangalan? Sabi ni Lola Nena, nasa kanta daw ito." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan. May isang kanta na kinakanta ng lola ko noon,
pero hindi ko na maalala ang buong salita. Ang tanging natatandaan ko ay ang tungkol sa liwanag at dilim. Subukan mo sa lumang simbahan, doon madalas kinakanta ang mga lumang awit. Sa kabila ng takot, nagpasya akong pumunta sa lumang simbahan ng barangay. Ang simbahan ay matagal nang hindi ginagamit, pero may mga kwento na may mga dasal at awit doon na hindi naririnig kahit saan. Pagdating ko, ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang loob ay amoy lupa at lumang kandila. Ang mga post light sa labas ay kumukurap at ang mga anino sa loob ay parang buhay. Sa loob, natagpuan ko ang isang lumang altar at sa ibabaw nito, isang libro ng mga himno. Binuklat ko ito at sa isang pahina, may nakasulat na berso na hindi tulad ng iba. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala. Ngunit ang pangalan ay hindi kailanman sasambitin. Ang mga salita ay pamilyar, pero hindi ko pa rin mahanap ang pangalan. Habang binabasa ko ito, narinig ko ang isang tunog, parang hakbang, mabagal at mabigat mula sa likod ng altar. "Sino yan?" tanong ko, pero walang sumagot. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang aking mga kamay ay muling nagbago, parang anino na unti-unting kumukupas. At doon, sa gitna ng simbahan, lumitaw ang figura. Walang muka, payat at may hawak na sanggol na umiiyak. Pero ngayon, ang sanggol ay may muka. Ang muka ko. Nanginginig ako pero hindi ako tumakbo. "Sino ka? Ano ang gusto mo?" sigaw ko. Ang figura ay ngumiti. Isang ngiti na walang labi, ngunit puno ng dilim. At sa boses na parang galing sa lupa, sinabi nito, "Lia, ang ritual, tapusin mo." Biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng simbahan ay parang natutunaw. Ang mga kandila ay kumukurap ng walang apoy. At ang mga anino ay parang mga kamay na hinintay na akong hawakan. Naramdaman ko ang isang bigat sa aking dibdib, parang hinihintay akong kunin ng saklot. Pero sa gitna ng takot, narinig ko ang kanta, malinaw na malinaw. "Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway." At sa sandaling iyon, ang aking mga kamay ay tuluyang nawala. Naging anino na lamang. Ang aking boses ay parang hindi na akin. At ang aking refleksyon sa basag na salamin ng simbahan ay wala na. Pero hindi ako sumuko. Sumigaw ako. "Hindi mo ako makukuha. Malalaman ko ang pangalan mo." Ang figura ay tumawa, isang tunog na parang kulog na walang ulan. At pagkatapos, nawala ito, pero ramdam ko pa rin ang kanyang presensya. Parang bahagi na siya ng aking katawan, ng aking isip. Nang makalabas ako ng simbahan, ang barangay ay parang ibang lugar. Ang mga puno ay parang nakayuko, ang mga post lights ay hindi na kumikindat at ang mga aso ay tumigil sa pagtatahog. Pero ang pinakamasama, nang tingnan ko ang aking kamay, may ukit doon. Isang simbolo na katulad ng nasa kuta. At sa aking isip, narinig ko ang bulong, "Lia, ikaw na ang susunod." Hindi ko na makilala ang aking sarili. Ang simbolo sa aking kamay, ang ukit na katulad ng nasa kuta, ay parang buhay. Kumikislap sa dilim at nagdudulot ng hapdi kapag hinawakan ko. Ang aking mga alaala ay halos wala na. Ang mukha ng aking takay, ang boses ni Lola Rosa, kahit ang aking sariling pangalan ay minsan parang banyagang salita. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na nananatili. Ang kanta, ang bulong ng saklot na parang nakatatak na sa aking isip. Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway.
Ang barangay ay hindi na pareho. Ang mga puno ng mangga ay parang nakayuko. Ang mga poste lights ay hindi na kumikintad at ang mga aso ay tumigil sa pagtatahol. Pero ang katahimitan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Tuwing gabi, naririnig ko ang pag-iyak ng bata. Pero ngayon, parang galing ito mula sa loob ng bahay, mula sa loob ko. Ang saklot ay hindi na lamang nasa gubat o sa simbahan. Nasa paligid ko na ito, sa hangin, sa lupa, sa aking dugo. Nagpasisya akong bumalik kay Jolanena. Kung may natitira pang sagot, siya ang makakaalam. Pero pagdating ko sa kanyang bahay malapit sa ilog, wala siya roon. Ang kanyang maliit na bahay ay parang inabandona. Punong-puno ng alikabok, ang mga bintana ay basag at ang amoy ng insenso ay napalitan ng amoy ng basang lupa. Sa mesa, natagpuan ko ang isang lumang papel, may sulat kamay na hindi ko kilala. Ang saklot ay hindi nilalang. Ito ay alaala, isang sumpa na nabubuhay sa mga hindi nakakalimot. Ang pangalan ay nasa kanta, ngulit ang kanta ay nasa dugo. Nanginginig ako habang binabasa ito. Ang kanta ay nasa dugo? Anong ibig sabihin ito? Pero bago ako makapag-isip, narinig ko ang isang tunog, parang mga hakbang, mabagal at mabigat mula sa likod ng bahay. Lumapit ako, dala ang rosaryo na bigay ni Lola Rosa, pero ramdam ko ang bigat ng saklot, parang hinihintay akong magkamali. Sa labas, malapit sa ilog, nakita ko ang figura, walang mukha, payat at may hawak na sanggol na ngayon ay may mukha ko. Pero hindi na ito umiiyak. Sa halip, ngumiti ito. Isang ngiting na parang salamin ng aking sariling takot. Leah! Bulong nito at ang boses ay parang galing sa loob ng aking ulo. Ikaw na ang saklot. Hindi ko naintindihan. Ako? Paano? Pero bago ako makasagot, ang paligid ay nagbago. Ang ilog ay parang tumigil sa pag-agos. Ang mga puno ay parang natutunaw. At ang hangin ay puno ng amoy ng insenso at dugo. Ang aking mga kamay ay tuluyang naging anino. At nang tingnan ko ang refleksyon sa tubig, wala na ang aking mukha. Isang blankong spasyo lamang na may ngiti na hindi akin. Tumakbo ako pabalik sa barangay, pero ang mga kalsada ay parang nagbabago. Ang mga bahay ay parang lumilipat ng lugar. Ang mga poste lights ay parang nakayuko. At ang mga tao, si Mang Tino, si Aling Maria, ay hindi na tumitingin sa akin. Kapag sinusubukan kong kausapin sila, parang hindi nila ako nakikita. Mang Tino! Aling Maria! Sigaw ko, pero walang sumasagot. Para akong multo sa sarili kong barangay. Nang makabalik ako sa bahay, nakaupo pa rin si Lola Rosa sa kanyang silya, pero iba na siya. Ang kanyang mga mata ay parang walang laman at ang kanyang boses ay parang bulong ng saklot. Leah, tapusin mo na. Ang saklot ay ikaw na. Lola, hindi ko po maintindihan. Paano ako ang saklot? Anong ginawa natin? Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. Ang saklot ay hindi lamang sumpa, Leah. Ito ay bahagi ng ating dugo. Noong sinira ng lolo mo ang kuta, hinintay natin ang galit ng mga ninuno. Ang ritual na ginawa niya ay hindi para pigilan ng saklot. Ito ay para ilipat ito sa aming pamilya. Ang tatay mo, sinubukan niyang labanan ito, pero naging bahagi siya nito. At ngayon, ikaw na ang hinintay. Naramdaman ko ang lamig sa aking katawan. Parang unti-unting kinukuha ng saklot ang aking kaluluwa. Paano ko po ito mapipigilan? Sabi niyo, nasa kanta ang sagot. Ang kanta, Leah, ay hindi para pigilan ng saklot. Ito ay para tanggapin ito. Ang pangalan ng saklot ay ang pangalan ng ating pamilya, Santos. Kapag binanggit mo ito, tatanggapin mo ang sumpa at ikaw ang magiging saklot. Hindi ko mapaniwala ang sinabi niya. Ako ang saklot? Pero bago ako makapag-isip, narinig ko ang kanta.
malinaw na malinaw mula sa loob ng bahay. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala, ngunit ang dilim ay laging mananaig. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pagbabago. Ang aking katawan ay parang nawawala, ang aking boses ay parang hindi na akin. Nang tingnan ko ang aking mga kamay, ang simbolo ay kumikinang at ang aking refleksyon sa salamin ay wala na. Isang anino lamang na may ngiti, hindi ko kilala. Leah, bulong ng saklot, at ngayon parang ang boses ay galing sa akin. Tapusin mo na. Hindi ko alam kung paano labanan ito, pero sa gitna ng takot, may narinig akong isa pang boses, mahina, pamilyar, parang ang aking tatay. Leah, huwag kang sumuko, ang pangalan, hanapin mo ang tunay na pangalan. Nagpasya akong bumalik sa simbahan. Kung ang kanta ay nasa dugo, marahil ang sagot ay nasa lumang himnaryo. Pagdating ko, ang simbahan ay parang ibang lugar. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga simbolo. Ang mga kandila ay kumikinang ng walang apoy at ang hangin ay puno ng bulong. Sa altar, natagpuan ko ang himnaryo at sa isang pahina may bagong berso. Sa pangalan ng Santos, ikaw ay mawawala, ngunit ang liwanag ay laging mananaig. Nanginginig ako, Santos? Ang pangalan ng aming pamilya? Pero bago ako mabigkas ang mga salita, ang figura ay lumitaw sa harap ko. Walang mukha, pero ngayon parang ako ang nakikita ko sa kanya. Leah, bulong nito, tanggapin mo na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung bibigkasin ko ang pangalan, tatanggapin ko ba ang sumpa o mapapalaya ko ang aking pamilya? Pero bago ako makapagdesisyon, ang simbahan ay biglang nayanig at ang mga anino ay parang sumugod sa akin, hinintay akong kunin. Hindi ko na alam kung ako pa rin ang nasa kontrol. Ang aking katawan ay parang hindi na akin. Ang aking mga kamay na ngayon ay puro anino ay kumikilos ng kusa. Parang hinihintay ng saklot ang bawat galaw ko. Ang aking isip ay puno ng bulong, ng kanta, ng mga salita na hindi ko kayang pigilan. Sa pangalan ng Santos, ikaw ay mawawala. Ngunit ang liwanag ay laging mananaig. Ang barangay ay hindi na pamilyar. Ang mga bahay ay parang natutunaw sa dilim. Ang mga kalsada ay parang umiikot. At ang mga tao, si Mang Tino, si Aling Maria, kahit si Lola Rosa, ay parang mga multo na hindi na ako nakikita. Pero ang pinakamasama ay ang aking refleksyon. Sa bawat salamin, sa bawat ibabaw na may liwanag, ang nakikita ko ay hindi na ako. Ito ay ang saklot na may ngiting walang mukha, na may mga mata na walang laman. Pagkatapos ng nangyari sa simbahan, hindi ko na alam kung paano nalabanan ito. Ang sinabi ni Lola Rosa na ang saklot ay nasa dugo natin, na ako ang hinihintay nito, ay parang katotohanan na hindi ko kayang tanggihan. Pero may bahagi pa rin sa akin na ayaw sumuko, na naniniwalang may paraan para mapalaya ang aking pamilya mula sa sumpang ito. Nagpasya akong bumalik sa kuta sa gubat, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung ang saklot ay isang sumpang dulot ng pagwasak sa sagradong lugar, marahil doon ko makikita ang sagot. Dala ko ang rosaryo ni Lola Rosa at ang lumang papel mula sa diary ng aking tatay. Habang naglalakad ako, ang gubat ay parang buhay, ang mga puno ay parang bumubulong, ang mga sanga ay parang mga kamay na sinusubukang hawakan ako.
Ang amoy ng basang lupa at insenso ay mas malakas at ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-ingay na parang hinihintay ang susunod kong hakbang. Nang narating ko ang bilog ng mga bato, ang kuta ay iba na. Ang mga bato ay parang kumikinang, ang mga simbolo ay parang gumagalaw, at sa gitna, ang puno ng balete ay parang mas malaki, mas madilim. Sa ilalim nito, nakita ko ang figura, walang mukha, pero ngayon parang ako na ang nakikita ko sa kanya. Ang sanggol na hawak nito ay wala na, pero ang kanyang ngiti ay mas malinaw, mas mapanganib. Lia, bulong nito at ang boses ay parang galing sa loob ko. Tapusin mo na, tanggapin mo ang pangalan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kung bibigkasin ko ang pangalang Santos, tatanggapin ko ba ang sumpang tulad ng sinabi ni Lola Rosa? O may iba pang pangalan, ang tunay na pangalan na makakapigil sa saklot? Hinawakan ko ang rosaryo at sinubukang alalahanin ang kanta, pero ang mga salita ay parang nagbabago sa aking isip. Sa pangalan ng Santos, ikaw ay mawawala. Pero may narinig akong isa pang boses, mahina, parang alaala mula sa pagkabata. Ito ang boses ng aking tatay na parang gabay mula sa kabilang buhay. Lia, hindi iyan ang tunay na pangalan. Hanapin mo sa dugo, sa alaala. Napatigil ako. Sa dugo? Sa alaala? Biglang naalala ko ang sinabi ni Lola Nena. Ang kanta ay nasa dugo. Pero paano ko ito mahahanap? Sa gitna ng kuta, napansin ko ang isang lumang ukit sa puno ng balete. Isang simbolo na hindi ko napansin dati. Katulad ito ng nasa aking kamay, pero mas kumpleto. Parang isang salita na hindi ko maintindihan. Hinintay ko ito. At sa pagdampi ng aking daliri, naramdaman ko ang isang hapdi at ang aking kamay ay nagdugo. Ang dugo ay tumulo sa lupa at sa sandaling iyon, ang kuta ay nayanig. Ang mga bato ay parang gumalaw, ang mga anino ay parang sumugod sa akin at ang kanta ay narinig ko muli. Pero iba na ang mga salita. Sa pangalan ng liwanag, ikaw ay mawawala. Ang tunay na pangalan ay hindi kailanman sasambitin. Ang figura ay lumapit at ngayon ramdam ko ang kanyang presensya sa loob ko. Ang aking mga alaala, ang aking pagkabata, ang aking pamilya, ang aking pangalan ay parang natutunaw. Pero sa gitna ng takot, may isang alaala na bumalik. Isang kwento mula kay Lola Rosa noong bata pa ako. Isang kwento tungkol sa isang ninuno, isang babaeng nagngangalang Aluna na nag-alay ng kanyang buhay para pigilan ang saklot. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman binanggit ng mga matatanda dahil ang pagsambit nito ay magdadala ng kapahamakan. Aluna, bulong ko, hindi siguradong tama ito. Pero ang figura ay natigil at ang kanyang ngiti ay nawala. Ang mga anino ay parang umatras at ang kanta ay biglang nagbago. Sa pangalan ng Aluna, ikaw ay mawawala. Pero bago ko matapos, ang figura ay sumigaw. Isang tunog na parang kulog na walang ulan, na parang hinihintay ang aking kamatayan. Ang aking katawan ay parang natutunaw, ang aking isip ay parang nawawala. Pero sa gitna ng dilim, narinig ko ang boses ng aking tatay. Lia, huwag kang sumuko. Ang liwanag. Hanapin mo ang liwanag. Hindi ko alam kung paano, pero hinawakan ko ang rosaryo at sumigaw. Aluna! Sa pangalan ng Aluna, mawala ka! Ang kuta ay nayanig muli at ang figura ay parang natingtunaw pero ang kanyang boses ay nanatili.
Lia, hindi mo ako mapipigilan. Ako ay ikaw at ikaw ay ako. Nang gumising ako, nakatulog pala ako sa kuta. Ang rosaryo ay nasa aking kamay, pero ang simbolo sa aking kamay ay mas malinaw na ngayon. Ang barangay ay tahimik, pero ramdam ko pa rin ang saklot. Parang bahagi na siya ng aking dugo, ng aking pagkatao. Hindi ko sigurado kung nagtagumpay ako o nabigo. Pero alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Hindi ko na alam kung sino ako. Ang mga alaala ko ay parang mga piraso ng basag na salamin. Kung minsan ay malinaw, kung minsan ay nawawala sa dilim. Ang simbolo sa aking kamay ay hindi na lamang ukit. Ito ay parang bahagi ng aking balat, kumikislap sa bawat galaw. Parang hinintay akong tuluyang kunin ng saklot. Pero sa gitna ng takot, may isang bagay na nananatili. Ang pangalan. Aluna. Ang pangalan ng ninuno na nag-alay ng kanyang buhay para pigilan ang sumpa. Kung tama ang aking hinahala, ito ang tunay na pangalan ng saklot at ito ang tanging paraan para tapusin ang lahat. Ang barangay ay parang ibang mundo na. Ang mga bahay ay parang natutunaw sa anino. Ang mga puno ay parang mga figura na nakayuko at ang katahimikan ay parang buhay, puno ng bulong na hindi ko kayang unawain. Ang mga tao, si Mang Tino, si Aling Maria, si Lola Nena ay parang nawala o baka hindi ko na sila nakikita. Kahit si Lola Rosa ay hindi na nagsasalita. Nakaupo lamang siya sa kanyang silya, hawak ang rosaryo at ang kanyang mga mata ay parang walang laman. Nagpasisya akong bumalik sa kuta sa gubat, ang lugar kung saan nagsimula ang sumpa. Kung doon nagkamali ang aking lolo at tatay, marahil doon ko rin matatapos ang lahat. Dala ko ang rosaryo, ang diary ng aking tatay at ang determinasyong hindi ko na kailanman mararamdaman muli ang saklot sa aking dugo. Habang naglalakad ako, ang gubat ay parang sumasalubong sa akin. Ang mga sanga ay parang mga kamay. Ang amoy ng basang lupa at insenso ay parang humihila sa akin palapit. Nang maraping ko ang bilog na mga bato, ang kuta ay parang naghihintay. Ang mga simbolo sa mga bato ay kumikinlang. Ang puno ng balete ay parang buhay at ang hangin ay puno ng bulong na kanta. Sa ilalim ng buwan may naghihintay. Sa dilim ng gabi siya'y kumakaway. Sa gitna ng kuta, lumitaw ang figura. Walang muka, payat, at ngayon ay parang ako na ang nakikita ko sa kanya. Pero hindi na siya nungingiti. Sa halip, ang kanyang presensya ay parang sumisipsip ng lahat. Ang liwanag, ang tunog, ang aking pag-asa. Lia. Bulong nito at ang boses ay parang galing sa loob ko. Tanggapin mo na. Ikaw ang saklot. Hindi ko hinintay na matapos ang kanyang salita. Hinawakan ko ang rosaryo at sumigaw, "Aluna! Sa pangalan ng Aluna, mawala ka!" Ang kuta ay nayanig. Ang mga bato ay parang bumagsak. Ang puno ng balete ay parang umiyak. At ang figura ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay ang aking kamatayan. Pero sa gitna ng kaguluhan, nalinig ko ang kanta, malinaw na malinaw.
Sa pangalan ng Aluna, ikaw ay mawawala. Ang liwanag ay laging mananaig. Ang aking mga kamay ay nagsimulang dumugo. Ang simbolo ay parang natutunaw at ang aking katawan ay parang hinintay akong kunin ng lupa. Pero hindi ako sumuko. Patuloy akong sumigaw ng Aluna! Aluna! Hanggang sa ang figura ay unti-unting nawala at ang kuta ay bumalik sa katahimikan. Nang magising ako, natutulog pala ako sa ilalim ng puno ng balete. Ang rosaryo ay nasa aking kamay. Ang diary ng aking tatay ay bukas sa isang blankong pahina at ang simbolo sa aking kamay ay nawala. Pero ramdam ko pa rin ang saklot, hindi na bilang anino, kundi bilang alaala, bilang bahagi ng aking dugo. Pagbalik ko sa barangay, ang lahat ay parang normal na ulit. Ang mga posting lights ay kumikindat, ang mga aso ay tumatahol at ang mga tao, si Mang Tino, si Aling Maria, ay numinigis sa akin parang walang nangyari. Pero nang makita ko si Lola Rosa, may kakaiba sa kanyang tingin. "Lia, apo, natapos mo ba?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko po sigurado, Lola," sagot ko. Binigkas ko ang pangalan ng Aluna at nawala ang figura, pero ramdam ko pa rin siya. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na hindi niya kailanman sasabihin. "Kung binigkas mo ang pangalan, Lia, ikaw ang nagdala ng liwanag. Pero ang saklot, hindi ito kailanman nawawala. Ito ay nabubuhay sa ating mga kwento, sa ating dugo." Mula noon, ang barangay ay bumalik sa normal, pero hindi na ako pareho. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mahinang bulong ng kanta, ang pag-iyak ng bata. Pero hindi na ako natatakot. Ang saklot ay hindi na anino sa gubat o figura sa simbahan. Ito ay nasa akin, sa aking mga alaala, sa aking pangalan. Isang araw, habang naglalakad ako sa barangay, nakasalubong ako ng isang batang babae na kumakanta ng lumang awit. Huminto ako at nakinig. Sa ilalim ng buwan, may naghihintay. Sa dilim ng gabi, siya'y kumakaway. "Lia," sabi ng bata, numingiti. "Sabi ni Lola Nena, ikaw daw ang nagdala ng liwanag." Natawa ako, pero ang tawa ko ay puno ng kaba. "Huwag kang maniwala sa mga kwento, bunso," sabi ko. Pero sa loob ko, alam ko ang katotohanan. Ang saklot ay hindi nawala. Ito'y nanatili, hindi bilang nilalang, kundi bilang kwento. Bilang alaala na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nakaupo ako sa aming lumang bahay sa tabi ng puno ng balete. Ang rosaryo ni Lola Rosa ay nasa aking kamay at ang diary ng aking tatay ay bukas sa harap ko. Pero hindi ko na kailangang basahin ito. Alam ko na ang kwento at alam ko na ang pangalan. Ang saklot ay hindi lamang sumpa. Ito ay aming pamilya, ang aming dugo, ang aming kasaysayan. At sa bawat gabi, kapag tahimik ang barangay, naririnig ko pa rin ang bulong, "Lia, Aluna, ikaw ang liwanag."
Pero hindi ko alam kung ako ba ang nagwagi o kung ako na ang saklot, naghihintay sa susunod na magdadala ng kanta.